Natawa si Tiffany at mapaglarong niyakap si Logan sa bisig. Akala siguro ng lalaking yan, kalibel lang nanggang niya ang placing Phoenix Gang. Baka nga pati mismo ang gang ni Mr. Malkov walang pakialam sa kanya. Lakas pa ng loob niya, nautusan ka? Mapanadyong binilingan ito ng tingin si Zeus. Stop acting cool. I know that deep inside natatakot ka na ngayon. Kahit gaano ka pa kahusay sa martial arts, hindi mo kakayanin ang buong gang ni Logan? Nakangising sambit nito. Makaraan ilang saglit na pananahimik ni Zeus, seryoso niyang pinagmasdan si Logan. Kung tutuusin ang babaeng kasama mo ngayon, may malaking atraso kay Kina. Dapat lang parusahan ko siya ng dahil doon. Pero kung kakampihan mo siya, magpasensyahan na lang tayo. Nakita mo rin naman sigurong kumakalat na larawan ngayon. Totoo na ako ang may gawa nun sa Night Bandos. At kayang-kaya kong gawin yon sa buong Death Stalker Gang. Wika niya sa may pagbabantang tono. Ayaw niyang kalabanin si Logan dahil magiging malaking tulong to sa kanya pagdating ng araw. Ang dapat niya ngayon gawin, kumbinsihin ito. Pero kung magmamatigas to, wala na siyang ibang pagpipilian pa. Kumunot lang ang noo ni Logan. Mahahalata sa nakalolokong ekspresyon ng mukha nito na dito naniniwala sa sinabi niya. Pakiulit, nagpapatawa ka ba? Mapang-uyam na anito. Natawa rin si Tiffany. Oh Zeus, you're being a clown right now. Talagang gagamitin mo na naman ang litratong yan bilang panakot, ha? Stop boasting about that photo cause no one hears you. Sambit nito sa mapang-asar na tono. Sabay na tumawa ang mga to na animoy magka-partner na kontrabida sa isang pelikula. Wait, I think I remember him. Siya yung lalaking nasa kumakalat na meme. Nakahawak sa babang saan na isang nakikiusisa habang naniningkit ang mga mata nakatitig kay Zeus. Oo nga, siya nga yun. Mahinang bulalas naman ang isa pa. Sinasabi niya bang siya ang may gawanan sa kanila? Ha, napaka-imposible naman nun. Baka ginagamit niya lang panakot yun kay Mr. Logan. Sinusubukan siguro niyang swerte niya. Natatawang ani pa ng isa. Napasimangot na lang si Alona dahil sa bulungan ng mga to. Nakapangalumbabang nakaupo ito sa sahig sa tapat mismo ng butig. Dahil ito ang pinakauna sa pila ay ayaw na sana nitong umalis pa sa pestong yon at hayaan lang si Zeus. Tumayo to at lumapit sa kanila. Nagsasabi ng totoo si Zeus. Siyang may gawanan sa Night Bandos at hawak-hawak ngayon ni Malkov si Razid. Kahit puntahan at tanungin mo pa siya mismo. Pinakita nito kay Logan ang maliit na tattoo ng phoenix sa batok nito na ikinataas ng kilay ni Logan. Alam mo naman siguro ang kahulugan ng tatong ito. At hindi totoong hindi na pinaglilingkuran ni Malkov si Zeus. Bukod pa ron si Zeus din ang totoong leader ng White Dragon Knights. Tauhan niya lang din sa leon. Both the White Dragon Knights and Blazing Phoenix Gang are still serving him kahit na wala na siyang estado. Wika nito na agad kinatigal ni Logan. Maging si Tiffany kompletong natigilan din. Parehas nagitla ang dalawa sa nalaman. Lahat ng mga nakarinig no'y nakikiusisa na bigla rin sa kanilang narinig, lalo na ang mga nakakaintindi ng sitwasyon. Leader na nangungunang gang sa bansa ang lalaking minamaliit ni Tiffany. Di nila akalain na magiging baliktad ang sitwasyon nang dahil lang sa impormasyong ibinahagi ni Alona. Sina Tiffany na ngayon ang dapat na matakot kina Zeus. Sinungaling ka? How could someone like him become the leader of a huge and strongest gang? Pagsinghal na saad ni Tiffany pagkaraan ng saglit na pagkatahimik. Iniisip na baka tinatakot lang sila ni Alona. It's her! Pagsusumbong nito kay Logan. Siya ang isa pang sinasabi ko sa'yo na may malaking atraso sa akin. You must punish her. Huwag kang maniniwala sa kanya. I know 100% that she is lying. Kahit man nagulat si Tiffany sa nalaman nito na miyembro si Alona ng BPG, wala tong pakialam doon. Ano naman ngayon? Leader ng Death Stalker ang kasama niya ngayon, kaya hindi pa rin makakaligtas si Alona sa galit niya. Tungkol naman sa iba nitong sinabi para sa kanya, isa yung malaking kasinungalingan. Saglit namang nanigas lang si Logan sa kinatatayuan nito habang namimilog ang mga mata, tinititigan si Zeus. Kompletong hindi na ulinigan ang sumbong ni Tiffany. Kung ganon, totoo ba ang sinabi ni Reden? Tanong nito sa isip. Naalala nitong naging kwento ni Reden nang bumalik ang mga to matapos niyang utusan silang samahan si Tiffany sa paaralan nito para pagbayarin namang may atraso dito. Sinabi ni Reden ng isa sa lalaking nakaharap ng mga to ay ang lalaking tumalo sa kanya 4 na taon na nakakaraan. Ang lalaking may kalahating maskara. Hindi siya naniwala doon at iniisip na baka alam lang tinutukoy ng mga to ang tungkol sa kwentong yon at ginamit itong panakot yon kay Reden.
Pero ngayon nagdadalawang isip na siya lalo pat mismong opisyal ng BPG ang nagsabi. Paano kung totoo nga? Si Zeus Lawrence at ang lalaking may kalahating maskara ay iisa. Paano kung totoo ngang ito rin ang leader ng White Dragon Knights? Dahan-dahan siyang napatingin sa tuhod niyang nag-uumpisang manginig. Ano nangyayari? Bakit nanginginig ang mga tuhod ko? Takang tanong niya sa kanyang isip. Muli niyang tiningnan si Zeus na may kalmadong ekspresyon lamang sa mukha. Kasalukuyang napakadilim ng paligid sa kanyang paningin ng puntong yon at walang ibang mukhang nakikita kundi ang mukha nito. Makaraan ng ilang saglit bigla nagkaroon ng kahating maskara si Zeus sa kanyang paningin. Patayo ang hati nun. Ang suklay at disenyo ay kaparehong-pareho lang ng maskarang lagi niya nakikita sa mga bangungot niya noon. Naparunok siya na maramdaman ang panunuyo ng lalamunan. Buong katawan niyang nanginig ngayon sa takot. Sa perspektibo ni Zeus makikita ang matinding pagpapawis ni Logan. Maya-maya bigla tong napaluhod na kinagulat ng lahat. Babe! Mabilis dinaluhan ni Tiffany si Logan para tulungan tong makatayo. Anong ginagawa mo? Takang tanong nito at di nagsasalita si Logan. Tuluyan na nanginig ang katawan nito sa takot habang nakatingin lamang kay Zeus. Parang meron tong gustong sabihin pero di nito maibuka ang bibig nito na nangangatal na rin. Babe! Muling tawag ni Tiffany. Tinabihan ni Alona si Zeus. Magkakilala na ba kayong dalawa? Bakit parang takot na takot siya sa'yo? O sisa nito? Natawa si Zeus. Siguro nasindak lang siya sa ikinuwento mo, tugon niya. Pero batid niyang totoong dahilan ng pagkasindak ni Logan. Mukhang madali na lang para sa kanyang makumbinsi ito para pumanig to sa kanya. Oo nga pala. Ayaw na palang makagalit ang White Dragon Knights. Tumawa si Alona saka tumayo sa harapan ni Tiffany. Miss Haliparot, mukhang tumiklop na kagad ang pinagmamalaki mong knight in shining armor. Paano ka na niyan may pagtatanggol kung naiihi na siya sa takot? Mapang-ines na saad nito? Naggalit ang bagang ni Tiffany sa narinig. Niyugyug nito ang balikat ni Logan. Babe, what the hell are you doing? Are you really scared of this trash? Talaga bang naniniwala kang leader siya ng White Dragon Knights? Inawakan nito sa kwelyo si Logan. Babe! Ines na sigaw nito. Di pa rin tumutugon si Logan. Tila ito nakulong sa isang malalim na imahinasyon at binabangungot to ng gising. Tila kay laki na naging phobia nito sa lalaking nakamaskara. Isang malakas sa sampal ang nagpabalik sa diwa nito mula yon kay Tiffany. I'm so sorry, babe. Agad na paghingi rin naman ito ng paumanhin. Sa wakas, nagbalik din sa realidad si Logan. Lumingali nga to na animoy hindi makapaniwalang nakabalik na ulit ito sa lugar na yon. Huminto ang tingin nito kay Zeus. Ikaw ba ang kasama ni Leon noon? Tanong nito sa nauutal na boses. Ako nga, mabuti naman at naalala mo pa yon. Tugon ni Zeus sa kampanteng mukha. Parang nagsitayuan lahat ng balahibo ni Logan sa buong katawan nito nang marinig ang napakakaswal na tugon ni Zeus. Sa ikalawang pagkakataon, mabilis na lumuhod to ulit sa harapan niya na kinalaglag ng panga ng lahat ng naroon. Lahat di makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang leader ng Deathstalker Gang parang nasa hukay ang isang paa. Isang pagkakamali lang tiyak na kamatay na nakaabang. Ganun to makikitang katakot ngayon. Mr. Lawrence, paumanhin man kung di kita nakilala. Sinubsob ang mangyak-ngyak na mukha sa may paanan ni Zeus. Halos halikan nito ang kanyang sapatos. Pakiusap, hayaan mo akong mabuhay. Gagawin kong lahat ng gusto mo, patawad. Kung naging mapanghas man ako ngayon. Sambit nito na naiiyak at nanginginig ang boses. Nagitlang lahat na marinig ang sinabi nito. Dinaig pa ni Zeus ang Diyos ng kamatayan ng puntong iyon at parang hawak-hawak ito ang buhay ni Logan. Ano nangyayari? Bakit gano'n na lamang katakot sa kanya ang leader ng Deathstalker Gang? Si Tiffany na sobra ding di makapaniwala ay nagsimula ng kabahan. Ang nag-iisa nitong pag-asa upang maparusahan si Alona ay todong pakingingay ng patawad kay Zeus na parang nakagawa ito ng napakalaking kasalanan. Inilayo ni Zeus ang kanyang sapatos kay Logan sa pagkabahalang malagyan iyon ng uhog. Tumayo ka. Utos niya rito. Di niya alam pero nasisihan siya sa nangyayaring iyon. Nawala sa isip niya matindi nga palang takot ni Logan sa lalaking nakamaskara sa kanya. Magagamit niya para makontrol niya ang Deathstalker Gang kahit na wala na siyang estado na alam niyang yun lang ang habol ni Logan sa kanyang pamilya kaya ito nagsisilbi sa kanila. Mabuti na lang talaga sumabat si Alona. Kahit hirap, pinilit tumayo ni Logan.
Para tong asong takot na takot sa amot oras magkamali, hahambalusin to ng pamalo. Gusto kong ikaw na ang mag-utos kay Tiffany lumuhod at umingi ng tawad kay Kina. Magagawa mo ba yon? Hamon na utos niya rito. Mabilis na tumango-tango si Logan, ni hindi nga to nagdalawang isip. Inarap nito si Tiffany na bahagya pang napaatras dahil sa pagkabigla. Babe, are you gonna... Di na natuloy pa ni Tiffany ang sasabihin nito nang atakin to sa braso ni Logan at persahang iniharap kay Kina. Narinig mo naman siguro ang sinabi ni Mr. Lawrence. Lumuhod ka, ngayon din? Sigaw nito. Kompletong wala na itong pakailam kahit na sa Tiffany pa iyon, ang babaeng naging libangan nito. Babe, aray! Nasasaktan ako! Muli, napahinto si Logan sa pagsasalita nang malakas na itong sampalin. Agad na mula ang pisngi nito at namilog ang mga mata sa gulat habang nakatitig lang sa galit na mukha ni Logan. Ang lakas ng loob mong utusan ako? Ang pinuno ng Death Stalker Gang para lang mapaghigantihan ng mga kaibigan ni Mr. Lawrence? Pagod ka na bang mabuhay? Lahat na nakikiusisa, naguguluhan sa pagbabago ng pakikitungo ni Logan kay Tiffany. Hindi nga ba't magkasintahan silang dalawa? Talaga bang handa nitong talikuran ang relasyong meron sila nang dahil lang sa takot ito kay Zeus? Naparunok na lang si Tiffany sa takot. Sa isang iglap, nagbagong bila ang personalidad ni Logan. Kagabi lang ang saya pa nilang naglalampungan, pero ngayon parang handa itong gawin lahat ng iutos si Zeus dito, kahit pa maghukay ng sarili niyang libingan. Walang nagawa si Tiffany, kung hindi ang harapin si Kina at lumuhod sa harapan nito. I'm sorry for what I did to you. Napipilitang sambit ni Tiffany. Nakatungo lang ang ulo nito. Ano? Pakilakasan? Is that it? Paghingi na ba ng sorry ang tawag dyan? Sa kasan ka ba humihingi ng sorry? Sa paa niya? Mapang-uyam na sambit nito. Nagsitawanan ng ilang nakikiusisa. Nakatitig lamang kay Tiffany si Kina. Nanlalaban ang kanyang kalooban sa kagustuhan niyang patawarin na lamang to at hayaan tong umalis at ang kagustuhan niyang parusahan ito. Lalo na kapag iniisip niya na mga ginawa nito sa kanya mula nung ligawan siya ni Lance. Hindi niya na nabilang sa kanyang daliri ang mga pagkakataon na lagi siya nitong binubuli at paminsan-minsan sinasaktan. Ang pamamahiya nito sa kanya, lalo na sa tuwing magkikita sila sa labas ng campus. Katulad na lang ng minsan na nasa part-time job siya noon at naging customer nila ito. Malinaw pa sa kanyang alaala ang ginawa nitong pagbuhos sa kanya ng kopa na puno ng juice. Hindi lang yon, ginawa pa siya nitong lampaso sa sahig. Yon ang pinakamatinding pamamahiya ang ginawa nito sa lahat ng pambubuli nito sa kanya na tingin niya hindi niya na makakalimutan pa. Imbes tulungan siya ng manager, siya pa tong sinasante nito at si Tiffany ang pinapanigan nito. Naikuyom niya ang kanyang kamao habang pinagmamasdan ang mukha ni Tiffany. Kasalukuyang nilalaro ni Alona ang puti nitong buhok. Para nagsabalikan lahat ng galit niya rito na ni minsan hindi niya kinikimkim. O baka ang akala niya lang yon ang totoo. Naroon lang yon sa isang bahagi ng kanyang dibdib. Naghihintay ng tamang pagkakataon para mailabas. Bakit nararamdaman niya ito ngayon? Ang matinding galit kay Tiffany? I'm sorry, Kina. Patawarin mo ko sa... Nahinto ito sa pagsasalita si Tiffany nang malakas tong sampalin ni Kina. Napakurap-kurap na lang ang mata ni Alona habang nagtakip naman ng bibig si Jacqueline sa pagkabigla. Si Zeus ay bahagya lamang napataas ang kilay. Pero ang may pinaka nakakagulat na reaksyon ay si Tiffany na hindi akalain na magagawa yun ni Kina sa kanya. Leave! Nakapikit na sambit ni Kina sa malamig na boses. Gitlang napahawak si Tiffany sa pisngi nito. Titig na titig sa mukha ni Kina. Simula sa araw na to, kakalimutan ko na ang lahat ng ginawa mo sa akin. Maswerte ka na yan lang natanggap mo sa akin, pero hindi ko tatanggapin ang walang kakwenta-kwenta mong paghingi ng paumanhin. Dinala nito ang mga mata at malamig na tiningnan si Tiffany. Huwag mo nang tangkain pang guluhin kami sa hinaharap. Hindi na ako katulad ng dating ginagawa mo lang na laruan. Malikot ang matang sinasabay ni Tiffany ang titig ni Kina. Tila nauna na nitong naisip na ibang-iba na ang si Kina bago pa man ito yon sabihin. You heard her. Leave her right now. O akong gagawa ng dapat kaparusahan mo, Bruha? Don't worry. Hindi namin sasabihin doon sa ginagago mong anak ni Mayor ang kahibangan mo. Sambit ni Alona sa mapaglarong boses. Namimilog ang mga mata na napatingin si Tiffany kay Alona. Please, don't tell him.
Pakiusap nito sa garalgal na boses. Nakahawak pa rin ito sa pisngi nito. And now you're pleading. Natatawang ani Jacqueline. Nakipag-appear ito at saka si Alona. Paresahang itinayo ni Logan sa Tiffany. Mr. Lawrence, anong gusto mong gawin ko sa babaeng to? Gusto mo bang irigalo kong ulo nito kay Theodore? Nangilabot si Tiffany sa naging tanong ni Logan. Babe, wag mo akong mababe, babe. Sinampal ni Logan si Tiffany. Kung alam ko lang na si Mr. Lawrence palang kinakalaban mo, matagal na kitang pinabalatan ng buhay. Dumura ito na animoy. Diring-dire kay Tiffany. Napasimangot na lamang si Zeus. Umalis na kayo. Ayokong madatnan ni Mr. Randolph na nagkakagulo dito sa tapat ng kanyang butig. Bahala ka kung anong gusto mong gawin sa babaeng yan. Utos niya rito na agad kinalaki ng mga mata ni Tiffany. Para tong pinagsakloban ng langit at lupa na ang puntong iyon. Zeus, please. Ayoko pang mamatay. He will definitely kill me. Nag-umpisang maiyak si Tiffany pero pinagkibitan lang to ni Zeus ng balikat. Lumawak ang ngisi ni Logan. Masusunod, Mr. Lawrence? Pagkasabi nun, tinangay ni Logan si Tiffany, papaalis sa lugar na yon. Naiiyak na nagsisigaw pa si Tiffany sa sobrang takot habang nagpupumiglas. Napatingin pare-parehas si Kina kay Zeus. Bakit mo ginawa yun? Hindi sapat ang ginawa niyang kasalanan para parusahan mo siya ng kamatayan. Seryosong wika nito. Mahina siyang natawa. Huwag kang mag-alala, hindi magagawa ni Logan ang pumatay. Sambit niya sa siguradong tono. Paano mo naman nasabi? What if gawin niya ang sinabi niyang ireregalo niyang uro ni Tiffany kay Theodore? Tanong ni Alona na tila nangingilabot din sa isipin yon. Inawakan ni Zeus ang kamay na pinangsampal ni Kina kay Tiffany, saka nakangiting pinagmasdan to. Ramdam ko kung gaano kakagalit kay Tiffany. Gusto mo rin naman siyang pagbayarin sa lahat ng nagawa niya sa'yo. Alam ko yon. Tiningnan niya to sa mga mata. Pero alam ko kung gaano kabuti ang puso mo, kahit na medyo nagbago ka na. Alam kong ayaw mo pa rin siyang saktan at ang sampal na yun mismo ang ginawa mong pampapatawad sa kanya, kahit gaano pa kalaki ang nagawa niya sa iyong kasalanan. Malikot lang ang mga matang nakatitig si Kina sa kanya. Inawakan niya parehas sa mga kamay nito. Huwag kang mag-alala. Dati ko nang kakilala si Logan at base sa kanyang takot ngayon sa White Dragon Knights, hindi niya magagawang pumaslang. Bibigyan niya lang na angkop na kaparusahan si Tiffany. Sigurado ako doon. Mapangumbenseng sambit niya. Marahang tumango-tango si Kina at bahagyang ngumiti. Okay. Nang puntong yon, dalawang lalaking pinalilibutan ng mga secretary personnel ang dumating. Agad namilog ang mata ng isa sa mga tong nakita nito si Kina. Kina, you're here! Nagsalubong ang kili ni Joaquin, lalo na makitang magkahawak nilang kamay. You, what the hell are you doing here? Bakit magkahawakan ng kamay niyan? Mabilis lumapit sa kanila si Joaquin. Pinaghiwalay ang magkahawak nilang kamay ni Zeus. Pagkatapos masama nitong tiningnan si Zeus. May gana ka pa rin magliwaliw matapos kang tanggalin sa angka ninyo. At sinachansingan mo pa talaga si Kina. Bulyaw nito. Lumapit at tumabi si Randolph kay Joaquin. It's just holding hands. There's no big deal about it. As far as I know, magkaibigan si Mr. Lawrence at si Miss Alanis. Nakangiting sambit nito habang nagpapalipat-lipat ang tingin kay Zeus at kay Kina. Inakbayan nito si Joaquin. Stop acting like that in front of Miss Alanis. Baka ma-turn off siya sa'yo. You're losing your cool along with your points. Dagdag na sabi nito. Gumuhit ang pagkabahala sa mukha ni Joaquin. Nadala sa sinabi ng kanyang ama. Kina, I didn't mean to think that way. I am not jealous or something. Nag-aalala lang na baka sinasamantala ng lalaking yan ang pagiging magkaibigan niyo para makapag-chan. It's fine. Wika lang ni Kina. Di interesado makipag-usap kay Joaquin. See? Sabi ko sa iyo eh. Mapangumbenseng bulong ni Randolph kay Joaquin kaya tumahimik na lamang to. Natatawang naeleng na lang si Zeus. Batid niya ginagaslight lang ni Randolph si Joaquin para tulungan siya. Mr. Lawrence, nice to meet you again. Malugod na bati nito sa kanya. Inalok siya ng pakikipagkamay. Birigan niya lang to ng tipid ng ngiti bago yung tinanggap. I'm sorry to hear what had happened to you. So unfortunate. But I believe hindi mo naman talaga kasalanan ang nangyari sa Index Corp. Hopefully makabalik ka rin sa pamilya ninyo. Nakangiting sambit nito. Marahan niya tong tinanguan. Di na ako maasa pa doon, Mr. Randolph. Himala na lang kung mangyayari man nga yan. Natatawa niyang wika. Lahat ng pamilya ngayon sa upper class, iyon ang alam nilang dahilan ng pagkakatanggal niya sa pamilya Lawrence.
dahil pinabayaan niyang kanyang kumpanya dahilan ng pagbagsak nito. Wala silang ideya na dahil talaga iyon sa pagkakaroon nila ni Kina ng relasyon. Bukod pa ron, hindi pa man siya opisyal na natatanggal. Hinihintay pa ng mga nakakataas ang kanilang pamilya, ang lagda ni Duncan, na alam niyang sinasadya nitong patagalin. Sumimangot si Joaquin dahil sa pagiging magalang ni Randolph kay Zeus. Dad, hindi yun naman na kailangan pang tawagin siya sa apelido niya. Hindi na siya miyembro ng pamilya Lawrence. Magiging katawa-tawa ang reputasyon ng pamilya natin kapag ka nalaman ng media na naging magalang kay sa isang miyembro ng lower class. Wika nito. Kasusana itong upakan ni Alona dahil sa sinabi nito. Pero dahil sa takot na baka bawiin ni Randolph ang card na ibinibigay nito kay Zeus ay pasimple na lang tong naglakad pabalik kung saan ito nakapwesto kanina. Nginitian ni Randolph si Joaquin pagkatapos ay tinapik ang balikat. Mapagbiro talaga ang anak kong ito. Huwag mong seryosohin ang mga sinasabi niya, Mr. Lawrence. Sambit nito. Mahahalata ang pagkabahala sa boses. Alam ko naman yon. Siguro isa rin sa libangan niya yung pagiging payaso. Mapang-uyam na sambit niya kaya't nagsalubong ang kilay ni Joaquin. Anong sabi mo? Nandudurong bulyaw ni Joaquin. Inigpitan ni Randolph ang pagkakahawak sa balikat nito. Hinuhudyatan tong huminto na sa pang-aasar kay Zeus. Kahit na wala ng kapangyarihan ngayon si Zeus, hindi malabo na dumating ang araw na babalik to sa tuktok dahil sa potensyal na mayroon ito. Kaya't gusto ni Randolph panatilihin na maganda nilang koneksyon. Pero sinisira yon na magaling niyang anak. Dad, tigilan mo ng kakakampi mo sa mokong na yan. Hindi na siyang Zeus Lawrence na nakilala mo. Isa na siya ngayong ganap na basura. Wika ni Joaquin nang maunawaan itong pinapahiwatig ng kanyang ama. May nakakalokong ngiti na tiningnan nito si Zeus. Basurang itinapon ng kanyang pamilya. Ha, payaso ba ka mo? Pwes susubukan mong matawa ngayon. Nagahamong sambit nito. Natigilan silang lahat nang malakas sa sampalin ni Kina si Joaquin. Sabay-sabay silang nagulat na napatingin dito, maging si Zeus. Sorry, may lamok kasi sa pisngi mo baka magka-dengue ka? Walang kagatol-gatol na wika nito na para bang napaka-natural ng ginagawa nito. Kahit nabigla at may namumulang pisngi, nakuha pa rin ngumiti ni Joaquin. Tila masaya pa to sa ginawa ni Kina. Ayos lang, salamat sa pag-aalala. Sambit nito habang minamasahe ang panga. Pero bakit nga ba parang napaka-personal ng sampal na iyon? Dagdag pang tanong nito sa isip. Gustong matawa ni Zeus dahil sa pagiging ignorante ni Joaquin, samantalang napabuntong hininga na lang si Randolph. Parami ng parami ang tao. Sa opisina na lang tayo mag-usap, sambit nito. Tumaas ang isang kilay ni Joaquin. Kasama na lalaking yan? Turo nito kay Zeus. Sinamaan to ni Randolph ng tingin. Siyempre naman. Siya ang tinutukoy kong aalokan ko ng trabaho, pati na rin si Mrs. Alanis, pagkatapos ng kanilang graduation. Nalaglag ang balikat ni Joaquin sa narinig. Samantalang napakunot naman ang noo ni Zeus. Trabaho? Nginitian siya ni Randolph. Mr. Lawrence, please, let's proceed inside. Binalingan ito ng tingin si Kina. And as you as well, Miss Alanis? Tipid ng nitian lang ni Kina si Randolph sa katumango. Sumunod silang apat dito habang naiwang gulantang si Joaquin. Nakahawak sa namumulang pisngi. Tumulong ka sa pag-aasikaso sa tindahan? Pahabol na utos si Randolph dito na kinawang ng bibig nito. Pinahabulan pa ito ni Alona na nakakalokong tawa sa baydila. Parang sinasabi nitong nasampal na nga ni Joaquin si Kina. Napag-utusan pa ng kanyang ama. Aba, siraulo tong babaeng to ah. Ines na usal nito. Sa mansyon ng pamilya Alanis, umaga pa lamang, nagkukumpol-kumpol na ang mga young masters sa iba't ibang bahagi ng mansyon. Dahil makulimlim ang panahon, karamihan ng mga ito sa paso nakatambay, dinadama ang sariwang hangin. Ang aga naman nila, daig pa nila ang manok na ingay. Gusto ko pang matulog. Ines na saad ni Sean. Nag-unat-unat tumabi ito kay Harley sa may balkonahe ng kanilang kwarto. Napatas ang kiling nito nang balingan nito ng tingin ang kapatid. Kaya aga-aga naka-makeup ka na. Nagpapakit ka ba sa kanila? Dito mugon si Harley sa halip na ngalumbaba ito sa sementong railing. Mababatid sa mukha nitong may hinihintay ito dahil sa mismong gate ito nakatanaw. Tss! Napanguso na lang si Sean nang mabatid kung sinong hinihintay ni Harley. Nababaliw ka na talaga sa lalaking yon. Sambit nito na ang tinutukoy ay si Zeus.
Sa dulong balkonahe naman ay nandoon at nagtsatsaa si Dominica. Nasa malalim lang tong pag-iisip. What do you think, Mom? Tanong ni Caroline na nakayoko sa may tabi nito. Shh! I'm thinking. Suway dito ni Dominica. Makaraan na ilang saglit, napapalakpak ito ng isang beses. Yes, I think that's a good plan. Hindi yan mapapansin ni Kina. Naningkit ang mga mata nitong tumatanaw sa malayo na animoy may maitim na pinaplano. It's just the beginning. Marami pang kasunod na task kaya may chance pa tayo na alisin siya sa kompetisyon. Sakaling pumalpak ang mga nauna, naka-ismed pang sambit nito. Mag-aalas 10 na ng umaga na makarating si Zeus sa mansyon ng pamilya Alanis. Sakto kakasimula pa lang ang seremonya para sa ikalawang yugto ng kompetisyon. Pasimpleng nakipagsiksikan siya sa mga kalahok sa may likurang bahagi ng pasyo. Napansin niya na parang kamaunti na ang mga ito. Nag-backout ng iba? Takang tanong niya sa kanyang isip. Ang nangungunang 5 sa listahan para sa unang yugto ng kompetisyon ay sina Zeo Sullivan na nagmula sa pamilya Sullivan at nakakuha ng 12 puntos. Wika ni Joey na siyang may hawak ng mikropono habang nakatayo sa gitna ng maliit na entablado. Nasa likuran nito ang buong pamilya Alanis, maliban kay Kino na nasa may beranda ngayon, kasama sina Alona at si Jacqueline. Pinapalibutan ng mga to ng security personnel. Umingay ang paligid sa bulungan ng mga kalahok. Mangilan-ngilan ang nagtatubiling pumalakpak para kay Zeo. Hindi ba't si Zeus Lawrence ang nagdomina sa martial arts competition? Dinig niyang nagtatakang tanong ng isa. Di naman natapos ang laban. Kung naglaban siguro sila, isa sa kanilang makakakuha ng perpektong 15 puntos. Kaya malamang nakakuha din si Zeus ng 12. 6 naman ng isa. Nakalimutan niyo na ba na pinarusahan siya dahil sa pag-alis niya na walang paalam? Sabat ng isa. Nakalimutan niyo bang pinarusahan siya dahil sa pag-alis niya na walang paalam? Kahit manalo siya, wala siyang matatanggap na puntos. Malaki ang tsansa nating matalo siya, lalo pa ngayong wala na siyang estado. Ha, you're right. Those who backed out ng dahil natatakot sila sa kanya ay mga tanga. Natatawang sambit ng isa. I'm sure, nagsisisi sila ngayong nagsialisan sila. Nailing-iling na lang si Zeus sa sinabi ng tatlo. Tingin nila kina Danny at Joaquin madaling kalaban? Gayunpaman may punto din naman ang mga to. Ngayong wala na rin siyang estadong pinanghahawakan, may tsansa ng manalo ang mga to laban sa kanya. Yun ay kung paligsahan ay tungkol sa estado. Pero kung tungkol sa abilidad, abay manahimik na lamang sila. Ang pumapangalawa sa listahan ay si Young Master Danny Campbell. At nakakuha rin ng 12 puntos, patuloy ni Joey. May ilan lang ding pumapalakpak kay Danny. Ang ilan sa mga to pinag-uusapan at pinagtatawanan pa ang pagkatalo kay Zeus na agad kinairita nito. Pumapangatlo si Young Master Joaquin Trevor na nagmula naman sa pamilya Trevor at nakakuha ng 9 puntos. Agad nalugtong ni Joey para sa pawa ng umiinit na atmosfera sa mga kalahok. Kumpara kay Zeo at Danny, mas malakas ang palakpak na natanggap nito. Siyempre hindi nagpahuli sa pagpalakpak sina Dominica at pinapakita talagang suporta kay Joaquin. Di na binanggit pa ni Joey ang pangalan ng mga susunod na nangungunang 5. Makikita yon sa malaking monitor sa gilid ng entablado. Nagpasingaw si Zeus ng hangin sa labi na makitang kabilang siya sa listahan na may 6 na puntos. Kalahati ng puntos ni Zeo at Danny. Sinubukan niyang hanapin si Zeo at natanaw niya to, tahimik na nakapeso sa may likurang bahagi sa kabilang pasyo. Tulad ng rati ay nagbabagot lang tong ekspresyon sa mukha. Huling kita niya rito, huling araw pa mismo ng unang kompetisyon. Di rin to pumasok sa klase. Hindi nga niya to nakasalamuha sa kampo ng BPG o nakita man lang na naggagala doon. Akala niya, bumalik to sa Europa at napagdesisyon ng hindi na ituloy ang kompetisyon. Pero eto to ngayon. Anong pinagkakabalahan nito sa mga nakalipas na araw? Muli niyang tinuon ang kanyang atensyon kay Joey nang muli itong magsalita. Ngayong araw, opisyal na bubuksan namin ang ikalawang yugto ng kompetisyon, ang Skills and Talents Competition. Nakahinga na maluwag si Zeus, kahit papano may tsansa siyang makabawi ng puntos. Pinapangako niyang dodominahin niya ikalawang yugto at sisiguraduhin ang pangunguna sa listahan. Nahahati sa 2 bahagi ang ikalawang yugto, Skills and Talents to be exact.
Una tungkol sa paligsahan ng kakayahan sa iba't ibang larangan, pamamaraan at diskarte, pati rin ang inyong determinasyon. Merong nakahandang iba't ibang pagsubok para sa skills competition na sa tansya namin aabuti na higit 1 linggo bago matapos. Makikita ang panlulumos sa mukha ng ilan. May ilan namang determinadong ekspresyon sa mukha at tingin nila kaya nilang ipanalo ang ikalawang yugto. Sa mga hindi papalarin ngayon pa lang, humihingi na kami ng paumanhin. Dagdag ni Joey na kinabagsak ng lahat. Napakanot ang noo ni Zeus nang maunawaan ang ibig sabihin nito. Is there an elimination in this round? Nababahalang tanong ng isa. It doesn't seem fair for everyone. How could this competition be so cruel? Anang isa sa malakas na boses. Hindi ba't sabi nyo, puntos ang pagbabasihan para manalo? Bakit kailangan may matanggal? Oh, shut up. If you're not confident to win, then get the hell out of here. Sigaw ni Adonis na agad nitong kinatikom ng bibig. Buong magkabilang pasyo hindi sang-ayon sa magiging patakaran sa unang bahagi ng ikalawang yugto. Sinapawan ng ingay nila sa Joey kaya hindi ito makapagsalita. Tumayo si Javier para kunin ang mikropono kay Joey. Batid agad ni Zeus sa unang tingin pa lang, may kinikim-kim tong masamang balita. Di na lang sigurado kung para yon sa kanilang mga kalahok. Dumako ang makahulugan nitong tingin sa kanya bago nagsimulang magsalita na ikinataka niya. Tama kayo, di nga magiging makatarungan ang ikalawang yugto ng kompetisyon. Tingin niyo ba lahat kayo na gustong manalo may tsansang manalo sa huli? Hindi nga ba't isa lang ang mananalo at ang iba uuwi ng talunan? Wika nito sa mga otoridad na boses. Tumahimik ang magkabilang pasyo. Isa tong kompetisyon kung sinong karapat-dapat maipakasal kay Kina. Hindi to laro-laro lang. Kung tingin nyo karapat-dapat kay para sa kanya, bakit di nyo subukang ipanalo ang ikalawang yugto instead of spouting nonsense? If you want to back out now like the others did, then go on. Hindi kayo pipigilan. Pwede nyo ring bawiin ang mga inabot nyong tulong sa pamilya namin kung gusto niyo. Javier, what the hell are you saying? Napatayo si Dominica. Have you lost your mind? Nagkatinginan sa isa't isa iba pang miyembro ng pamilya Alanis. Nagtataka sa sinasabi at inaasta ni Javier. Maging si Zeus napapatanong na lang din. Bakit parang pati siya sinasabihan ni Javier na umatras at kunin ang naitulong niya sa pamilya nito? What is Dad thinking? Kapag pinabawi niya mga naitulong ng kalahok, tiyak na mas mabilis pa sa paglubog ng araw ang pabagsak ng ating pamilya? Saad ni Nolan, sagit lang mukha. Dad, bawiin niyo ang sinabi niyo sa kanila. Your company is going to be bankrupt again kapag pinabawi mo na sa kanila ang pera nila. Nag-aaral lang sa adya ni Caroline. Mom! Sinubukan humarang ni Joey kay Dominica na galit na lumapit kay Javier. Give me the mic! Agaw nito sa mikropono pero hindi yon ibinigay ni Javier sa halip. Tinago nito yon sa likod nito. What is said cannot be unsaid. May karapatan silang bawiin ng mga naitulong nila kung di naman talaga tulong ang kahulugan nun. They help because they want to join the competition at sumigal. Sa kapalarang di naman talaga nila makukuha sa huli. What the hell are you trying to say? Lahat sila pumayag na lumahok sa kompetisyon kapalit sa pagtulong ng ating pamilya. Lahat sila ay pumayag sa kasanduan na sakaling matalo sila hindi nila babawiin pa ang mga naitulong nila. And now you're the one who's pushing them to do that, Javier. What is wrong with you? Seryoso tong pinagmasdan ni Javier bago balingan ng tingin ang mga kalahok. You're the one to talk. Wala kang ideya sa sasapitin ng ating pamilya sa huli. Nahigit pa sa sasapitin kung hahayaan lang natin silang umuwi ng talunan. Wala kang ideya kung anong klase ng pamamalakad meron sa upper class. Wika nito kahit mas talo pang naguluhan si Dominica. What is this nonsense all about, Javier? Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin sa gusto mong sabihin? Iritableng tanong nito. Hindi lubos maintindihan. Ang inaasta ni Javier. Can you at least enlighten us, Dad? What's going on? Takang tanong din ni Joey. Binigay ni Javier ang mikropono kay Joey pagkatapos ay naupo. Suminghap ito. Hindi man ngayon, pero mukhang malalagay na naman sa pagbagsak ang Sinala Construction. Karamihan sa competitors na nag-back out ay binawi namang naitulong nila sa ating kumpanya. Makahulugang tinignan nito si Dominica. Iyon ang kayang gawin ng pamilya sa upper class. Kahit anong kasunduan meron sila sa ating mga nasa middle class, kaya nilang manipulahin at pawalang bisa. I already warned you about this before mining, but you didn't listen. Tinuloy niyo pa rin ang kalokohan niyong to. Kompletong natigilan si Dominica sa narinig, sabay ng pagbagsak ng balikat nito.
Ganon din ang iba pang miyembro ng pamilya. Binawi ng mga nag-back out na young masters ang naitulong nila. Totoo ba yan, Dad? Gulat na tanong ni Joey. Dad, kailan pa ito nangyari? Bakit di mo muna sa amin sinabi? Tanong din ni Ferdinand. Tumanaw si Javier sa mga kalahok. Iniisip marami-rami pang mawawala sa kanila paglipas ng araw. I just received a call from my secretary bago magsimula ang seremonya. Para na pagkasundoan ng mga nag-back out na magsabay-sabay bawiin ng mga naitulong nila. I have no choice kung di pa hintulutan sila na kunin ang perang parang inalkansya na lang nila sa kumpanya natin. Mahinang hinampas nito ang armrest ng upuan, tsaka masamang tinignan si Dominica. I know that this is going to happen. Bakit nga ba hinayaan ko sinabi? Tanong ni Ferdinand. Tumanaw si Javier sa kalahok, iniisip na marami-rami pa ang mawawala sa kanila paglipas ng araw. I just received a call from my secretary bago magsimula ang seremonya. Para na pagkasundoan ng mga nagbaback out na magsabay-sabay bawiin ng mga naitulong nila. I don't have a choice kung hindi pa hintulutan sila na kunin ang perang inilkansya nila sa kumpanya natin. Marahan itong hinampas ang armrest ng upuan, tsaka masamang tinignan si Dominica. I know that this is going to happen. Bakit nga ba hinayaan ko pa kayong ipagpatuloy ito? Gulantang na napaupo na lang si Dominica. Nawala ang pagiging suplada sa mukha nito. Tinabihan to ni Caroline na puno rin ng pag-aalala. Mom, what are we going to do now? Alalang tanong nito. Di na nag-abalang sumagot si Dominica sa halip. Tagos na napatitig lamang to ng diretso sa sahig ng entablado. Nag-umpisang umugong ang bulungan ng mga kalahok habang si Zeus may nakakunot lang na noong nakatingin kay Javier. Ito ang isa sa kinababahala ni Javier noon bago pa man magsimula ang kompetisyon. Inaasahan niya na rin ito. Ang kagandahan na ginawa ni Javier ay tinabi nito ang mga iniaabot na tulong sa mga sumali sa kompetisyon nang sa ganon ay kapag dumating man ang araw na tulad nito, hindi na nila poproblemahin pa ang pagka-apekto noon sa Sinala Construction. Ang tanging pera na ginamit ni Javier upang muling pabalikin sa normal ang kanilang kumpanya ay ang kanyang naitulong dito noon. Nasa tingin niya pinapabawi sa kanya nito sa hindi pa niya siguradong dahilan? Anong problema? Dahil ba yun sa pagkakatanggal ko sa aming pamilya? Tanong niya sa kanyang isip. Kasagsagan ng pananghalian, bago mag-umpisa ang unang pagsubok na gaganapin sa sunod na oras, napagdesisyonan ni Zeus na pumuslit sa opisina ni Javier. Nadatnan niya itong nakaupo lang sa tapat ng pinto sa balkonahe, nakatanaw sa labas at mukhang nasa malalim na pag-iisip. Kinatok niya ang pinto upang agawin ang atensyon nito. Mr. Lawrence, come in. Anito nakaswal lamang ang tono. Dahan-dahan tong naglakad papunta sa may sofa. Mabilis na inalalayan niya ito. Salamat, sambit nito. Pasensya na ako na istorbo man po kita. Paghingi niya ng paumanhin, saka nakaupo sa tapat na sofa. No, Mr. Lawrence. Actually, I'm expecting you. Nakangiting sambit nito. Gusto kong pag-usapan natin ang tungkol sa $700 na naitulong mo sa aking kumpanya. Kina told me about what happened between you and your family. Kung di dahil sa kanya, hindi ko siguro malalaman ang tungkol sa nangyayari sa upper class. Tumatawang wika nito. I am sorry to hear about what happened. Marahang tumango si Zeus. Huwag niyo na pong alalahanin. Kung gusto niyo pong ipabawi sa akin ang perang yon, dahil lang sa nawalan ako ng estado, pasensya na pero hindi ko po magagawa yon. Ang mas importante po sa akin, maipanalong kompetisyon. Ngumiti si Javier, tsaka saglit na pinagmasdan ng mukha ni Zeus. Alam kong iyan ang itutugon mo, Mr. Lawrence. I am not asking you to take the money back, but I am begging you. Natigilan si Zeus, saka pinaningkitan ng tingin si Javier. Ano pong ibig mong sabihin? Pinapaalis niyo na po ba ako sa kompetisyon?